Mariing tinanggihan ni Donald Trump ang ideya ng pagsakop sa Greenland at sinabi na hindi gagamitin ng Estados Unidos ang puwersang militar para sakupin ang isla. Kaya dapat huminga ng maluwag at mag-relax ang mga Europeo. Pero ang ganitong pahayag ay hindi basta-basta lumitaw. Una, may balita mula White House na hindi lahat ng tagapayo ni Donald Trump ay sumuporta sa pagsakop sa Greenland. Dahil ang karamihan ng mga Amerikano ay tumutol sa ganitong ideya. Dahil ang ganitong hakbang ay tuluyang sisira sa mga estruktura ng NATO. Sinabi ni Donald Trump sa Davos na hindi niya gagamitin ang puwersa laban sa Greenland at may kasunduan na raw, kaya hindi na siya magpapataw ng taripa. Lumabas na pati sariling Republikanong partido ni Trump ay tumutol sa kanya. Ayon sa Financial Times, lalong lumalakas ang mga boses sa Republikanong partido na tumututol sa agresibong kampanya ni Donald Trump na layuning sakupin ang Greenland. Sa Kongreso, sinabi na kung hindi magpakalma si Trump, mismong Republikanong partido niya ang maaaring pumigil sa mga teritorial na ambisyon ng presidente. May isang kawili-wiling pangyayari na gusto kong pag-usapan. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksa, pero bago magsimula, paki-subscribe, like at mag-comment sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng content sa YouTube. Kaya salamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga bagong balita. Mukhang masyadong na-involve si Donald Trump sa pagbibiro tungkol sa militar na pagsakop sa Greenland. Oo, napilitan na ring pagsabihan ng Republican Party at mga tagapayo ang Amerikanong presidente para magising sa katotohanan. Bilang resulta, bahagyang umatras si Trump. Magsisimula ako sa mga pinakabagong balita at pagkatapos ay isa-isahin natin ang lahat ng detalye. Una, ibabahagi ko ang mahabang pahayag ni Donald Trump nang walang dagdag na komento. Ibig sabihin, sinabi ni Trump sa World Economic Forum sa Davos, "Nirerespeto ko ang mga tao ng Denmark at Greenland. Bawat kaalyado ng NATO dapat kayang protektahan ang sariling teritoryo at tanging Estados Unidos lang ang kayang protektahan ang Greenland." Noong ikalawang digmaang pandaigdig nang mabilis bumagsak ang Denmark sa Alemanya, hindi nito napanatili ang sarili at ang Greenland. Napilitan ng Estados Unidos magpadala ng sundalo para mapanatili ang Greenland. Ginawa namin iyon, alam ng Denmark, at nang matapos ang digmaan, ibinalik namin ang Greenland sa kanila. Pero ngayon, hindi nagpapasalamat ang Denmark kahit noon hindi pa kasing halaga ang Greenland tulad ngayon. Isang malaking napapabayaan na isla ito na bahagi ng Hilagang Amerika, hilagang hangganan ng kanlurang hemispero, teritoryo natin ito. Noong 2019 nangako ang Denmark ng dolyar, 200 milyon para sa depensa ng Greenland, pero wala pang 1% ang nagastos. Sinasabi ko ito nang may paggalang sa Denmark at mga tao nito. Ito ang mga dahilan kung bakit nais kong simulan agad ang negosasyon para sa pagbili ng Greenland. Tulad ng pagbili natin ng ibang teritoryo noon. Wala itong kakaibang epekto, di ito banta sa NATO, at palalakasin pa ang seguridad ng alyansa. Hindi patas ang NATO sa Amerika. Marami tayong binibigay, pero kaunti ang natatanggap. Sinabi sa akin minsan ni Vladimir Putin, "Hindi ako makapaniwala na naayos mo ang issue ng Armenia at Azerbaijan. 10 taon ko nang sinusubukan pero hindi ko magawa." Sabi ko, "Pakinggan mo. Unahin mong ayusin ang sarili mong problema. Huwag mo nang intindihin yon. Ano ang napapala ng Estados Unidos sa lahat ng trabaho at perang ito, bukod sa kamatayan, pagkasira at malaking gastos? Na hindi pinahahalagahan ang ginagawa natin, hindi nila pinahahalagahan ang ginagawa natin. Ang tinutukoy ko ay ang NATO, ang Europa. Sila ang dapat na kumilos para sa Ukraine. Hindi, napakalayo natin. May malaking magandang karagatan sa pagitan natin. Hindi naman talaga tayo apektado nito. Hindi ko gagamitin ang lakas laban sa Greenland at ayoko nito. Pinrotektahan natin ang Europa laban sa Unyong Sobyet at Rusya. Pero ano ang nakuha natin? Ang hinihiling ko lang ay ang Greenland, pati titulo at pagmamay-ari. Kailangan mong magmay-ari para makapagtanggol. Hindi mo magagawa ito kung inuupahan mo lang. Dahil imposible ito legal at psikolohikal. Sino ang magtatanggol base lang sa kontrata ng paupahan o lisensya? Malaking tipak ito ng yelo sa gitna ng karagatan. Kung magsisimula ang digmaan, maraming labanan ang magaganap sa tipak na yelong iyon. At lilipad ang mga misil diretso sa gitna nito. Maliit lang ang pabor na ito
kumpara sa mga nagawa natin para sa kanila sa maraming dekada. Gusto namin ng lupa kapalit ng pagprotekta sa mundo. Mayroon silang pagpipilian, sila, ibig sabihin ang mga Europeo, maaaring magsabi ng oo at kami lubos na magpapasalamat o maaaring magsabi ng hindi at aming tatandaan iyon. Gusto naming magtayo sa lupang iyon ng pinakamalaking gintong simboryo. Ang tinutukoy ay ang sistema ng depensa laban sa mga misil na sa ngayon ay nasa papel pa lamang. Poprotektahan nito ang Canada at ang mga Canadian sa totoo lang dapat din magpasalamat pero sila ay hindi nagpapasalamat. Paalala lang, nabubuhay ang Canada dahil sa United States. Tandaan mo yan, Mark Carney, punong ministro, bago ka magsalita ulit. Bibi Netanyahu, gintong simboryo. Paalala ko, ito ang aming paninindigan. Tandaan mo, ganito ka-agresibo ang aming pananalita. Ngunit nabawasan ang sigasig ni Trump at ngayon wala na siyang balak sakupin ang Greenland gamit ang hukbo. Pero ang tanong, ano ang nakaapekto sa pananalita ni Trump? Dito nagsisimula ang kapana-panabik na bahagi. At ito ang nagbibigay ng pag-asa na sa Amerika may mga taong may impluwensya pa rin kay Donald Trump. Ngayong araw tinawag ni Trump ang sarili niyang diktador at sinabing minsan kailangan ng diktador para sa kaayusan gamit ang matigas na kamay. May naaalala ba kayong ganitong tao? Ayon sa Financial Times, dumarami sa Partido Republikano ang tumututol sa agresibong kampanya ni Donald Trump na sakupin ang Greenland. Sinabi na maaaring pigilan ng Kongreso ang teritorial na ambisyon ng United States President, lalo na ng mga mambabatas na hindi natatakbo ngayong Nobyembre, kaya wala na silang pakialam. Isa sa kanila si Don Bacon ng Nebraska, miyembro ng kapulungan, na tinawag na kahangalan ang paraan ng presidente sa Greenland. Sabi niya, ang pagsalakay sa isla ay magwawakas ng kanyang pagkapangulo dahil ito ay krimeng pwedeng magdulot ng impeachment. Tahimik man, handa ang karamihan sa Republikano sa Kongreso na harangin ang mga aksyong militar. Alam ng karamihan sa mga Republikano na ito ay immoral at mali at lalabanan namin ito. Kasabay nito, iniulat ni Senador Tom Tilly, isang Republikano na hindi na rin tatakbo, na tinatangkang niyang pababain ang tensyon sa Greenland. Nanawagan siya kay Donald Trump na huwag guluhin ang mga merkado sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag. Ilang Republikano sa Kongreso ang nagsabing inaasahan nilang maipapasa ngayong linggo ang resolusyong hindi papayagan ang Pangulo ng Estados Unidos na magpadala ng tropa sa anumang bansa ng NATO, kabilang ang Greenland, nang walang pag-aproba ng Kongreso. Ang resolusyon noong nakaraang linggo ay inihain ni na Senador Lisa Murkowski ng Alaska at Senador Jeanne Shaheen ng New Hampshire. Isang katulad na panukalang batas ay inihain din ng mga kongresista mula sa parehong partido sa kapulungan ng mga kinatawan. Ibig sabihin, pareho ng meron doon at dito. Ayon kay Senador Rand Paul, kahit ang pinakaaktibong taga-suporta ng digmaan sa aming grupo ay nagsabing hindi nila ito susuportahan. Ayon sa Cable News Network, hindi lahat ng tagapayo ni Donald Trump ay suportado ang aksyong militar laban sa Greenland. Ang ilan ay natatakot dito at naniniwala na masyado nang lumayo ang Pangulo sa kanyang pagtutol sa kahit ano maliban sa ganap na kontrol sa isla. CP. Habang pinaigting ni Donald Trump ang agresibong retorika at di inalis ang posibilidad ng pagsakop sa Greenland gamit ang militar, ilang opisyal ay nag-aalangan sa ganitong hakbang. Sabi ng tagapayo ni Trump, wala silang planong gawing hiwalay na estado ang Greenland. Hindi namin gustong gawing estado ito. Pero gusto ba naming makipag-alyansa? Walang duda, sabi ng isa sa maraming tagapayo ni Trump. Mas pinipiling gamitin ang taripa bilang negosyong sandata para makuha ang mas maraming konsesyon mula sa mga Europeo. Pagkatapos, ayusin lahat gamit ang estilo ng Art of the Deal. Alam mo, ang sining ng kasunduan. Ang ideya ay dapat magkaroon si Trump ng mas malaking kontrol sa isla, kasama ang Europa sa seguridad at mas aktibong papel ng Europa sa pagtatanggol sa Greenland laban sa Ruso at Chino. Dagdag pa rito, umaasa si Trump na palalawakin ng Denmark ang kasunduan tungkol sa paglalagay ng mga sundalong Amerikano sa isla. Kaya sa ngayon, tiyak na naantala ang digmaan para sa Greenland. Dagdag pa rito, sa pagtatapos ng araw ay sinabi ni Trump, o sige, bibigyan ko kayo ng sipi. May pundasyon na tayo para sa kasunduan tungkol sa Greenland. Dahil dito, hindi ko ipapatupad ang taripa sa mga bansa ng European Union
na nakatakda sanang magsimula noong Pebrero 1. Ibig sabihin, sa pagkakaintindi ko, naapektuhan si Donald Trump dahil hindi sinuportahan ng mga Republikano ang plano niyang sakupin ang Greenland at napigilan siya? Sa tingin nyo, ano ang nakaapekto kay Trump? Isulat nyo ang inyong opinyon tungkol dito sa mga komento. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ang inyong mga opinyon at konklusyon ay isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like kung gusto nyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Maaari nyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito, pati na rin sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.